Sa isang mabituing gabi, tinitipon ng guro ni Ulrich ang buong klase sa isang open field at nagbigay ng mahalagang aral tungkol sa pagiging tunay na mga salamangkero. Dapat silang magkaroon ng matatag na tibay. Ipinaliwanag ng guro na bibigyan sila ng mga puntos batay sa kanilang kakayahan para makarating sa destinasyon. Hinihikayat silang kumilos ng masigasig. Gayunpaman, ang paggamit ng magic sa panahon ng pagsusulit ay haantong sa diskwalipikasyon. Sa pamamagitan nito, ang hudyat ng guro ang magsisimula ng hamon at nagmadali ang mga mag-aaral patungo sa kani-kanilang layunin. Binilisan ni Sean ang pag-akyat sa isang bundok. Napagtanto niya sa kalagitnaan niya na dapat ay sinigurado niyang kasama si Elric sa kanya. Habang siya ay tumalikod, isang maling hakbang ang naging dahilan upang siya ay madapa at mapanganib na nahulog sa gilid ng bangin. Si Sean ay desperadong nakakapit sa isang bato na halos nakasabit lang at humihingi ng tulong. Lumapit si Reverend at ang kanyang mga kaibigan kay Sean, nagtataka kung bakit siya nagpapakahirap gayong madali naman niyang magagamit ang magic para umakyat. Nagpupumilit na humawak si Sean at umamin na hindi niya alam kung hanggang kailan siya magtitiis. Ang taksong gumamit ng mahika para iligtas ang sarili at madiskwalipika ang sumagi sa kanyang isipan. Ngunit nagdadalawang isip siya, iniisip kung ano ang mararamdaman niya kapag kaharap ang kanyang ama. Biglang may umabot na kamay sa pagkakahawak kay Sean, hinayla siya paitaas ng may matinding pagsisikap. Determinado si Elric na ibalik si Sean sa siguradong kaligtasan. Pag-uudyok ni Elric na kumapit ng mahigpit, habang pilit siyang inaahon sa matagumpay na pagliligtas sa kaibigan mula sa mapanganib na sitwasyon, pareho silang naghahabol ng hininga. At nakikita ngayon na nakaupo, ang isang sapatos ay tinanggal at makikita ang isang posibleng bali ng paa. Nagpapasalamat siya kay Elric, ngunit nakukonsensya sa kanyang pagiging huli si Elric. Dahil napansin ni Rick ang mga paa ni Sean ay nasugatan at nag-aalok ng kanyang tulong, tinulungan siyang bumangon at ainalalayan siya sa pamamagitan ng pagpasan sa kanyang balikat. Nagprotesta si Sim na nagsasabi kay Elric na magpatuloy nang wala siya. Ngunit ipinaalala ni Elric sa kanya ang pagkakaibigang nais niya. Namula si Sean sa pagkagulat kay Elric. Wala siyang masabi sa sinseridad ni Elric. Mapaglarong iniba ni Elric ang paksa at humiling ng ilang artifact na mayroon si Sean sa kanyang bahay. Pabirong itinanong ni Eric kung katanggap-tanggap ba ang ganoong malaking gantimpala sa pagitan ng pagkakaibigan. Magkasama, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay, nakita ang mga panunukso ni Elric na nagtatanong kung sinusubukan niyang ice-can ang kaibigang ito kung saan sinagot ni Elric na patas lamang dahil nailigtas niya si Sean mula sa pagkahulog. Sa isang magaan na sandali, si Elric ay pinapuna si Sean sa magulong buhok nito, na nagmumungkahi na dapat niya itong hoiin ng mas madalas, ngunit ipinagmamalaki ni Sean ang kanyang bangs, hinayla pa atras at sinabihan si Elric na itigil ang panunukso sa kanya. Nagbibiruan sila ng ganito, nag-e-enjoy sa piling ng isa't isa habang naglalakad sila. Habang bumabawi si Eksena sa kanyang kinaroroonan, makikitang nakatayo sa labas ng nakasarang pintong iyon. Nag-iisip tungkol sa determinasyon ni Ulrich na protektahan ang isang tao sa kabila ng pagiging mahina niya. Nakita ang mga sigaw mula sa labas na hinihimok si Elric na maghintay. Habang binabalak niyang tawagan ang mga matatanda ng kanyang pamilya, na tulad ng kanyang ama upang pumunta at tumulong. Nagmamadali siya dalhin sila. Samantala, sa loob ng pinto, nagpapasalamat si Ulrich sa concern ni Sean, ngunit ipinaliwanag niya na dahil sa pag-aalaga niya sa kaligtasan ni Sean ay nagpasya siyang magpatuloy ng mag-isa. Tumingala si Ulrich at nakita ang bangkay ng mga dragon at ang hukbo ni Sparrow na handang umatake. Mahusay na iniiwasan ni Alex ang bawat paparating na pag-atake. Habang siya ay nagmamarcha patungo sa armament, nang maabot niya ito, mahigpit niyang hinawakan ang armament, na ipinahayag na ang nangyayari sa paligid ay nakaharap sa bangkay ng dragons at sa hukbo nito. Hinamon sila ni Elric. Nagtatanong kung gusto na ba nila ngayon na matikman ang sarili nilang gamot. Kinuha ni Ulrich ang armament, isang artifact na karaniwang nangangailangan ng mana upang maisaaktibo. Gayunpaman, nagawa niyang i-unlock ito at piniling gamitin ang sarili niyang lifespan bilang kapalit ng mana. Ang armament ay nagpapakawala ng isang nagniningas na puwersa na lumalamon sa mga armament na nagdulot sa kanila ng pagkasunog. Napagtatanto na ang buong pagsubok na ito ay isang pagsubok na itinakda ng dragon, inakala ni Ulrich na ang sagot ay nasa loob ng sibat na nakapatong sa ibabaw ng bangkay ng dragon. Walang pag-aalinlangan, tumalon si Elric at dumapo sa ulo ng mga dragon, kumbinsido na hawakan ang sibat.
Sa pag-aakalang ito ang susi at solusyon sa pagsubok, kahit na alam niyang ang pagkabigo ay maaring mga hulugan ng kanyang pagkamatay, hindi siya natitinag sa kanyang determinasyon. Ang Spirites ay desperadong sinubukang hadlangan siya, ngunit hindi pinansin ni Elric ang panganib at mahigpit na hinawakan ang sibat na nakabaon sa ulo ng mga bangkay at hinayla ito palabas. Ngunit isang pagsabog ang nangyari na ikinalilito ni Elric at nataranta. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, hindi niya maintindihan ang kinalabasan ng kanyang mga aksyon. Isang nilalang ang nakatingin kay Elric. Napansin niya ang napakalaking paraan na nagmumula rito. Sa una, sa tingin niya ay maaaring ito ay isang ikawalong bilog na pantas, ngunit mabilis niyang itinatama ang kanyang sarili, na pagtanto na ang kapangyarihan nito ay lumalampas sa antas na iyon. Biglang naunawaan ni Elric na ang mismong nilalang na ito ang may pananagutan sa pagpatay sa dragon. Sa isang sandali ng kailanawan, sa wakas ay naunawaan ni Elric na ang nilalang na ito, ang sisidlan, ang may hawak ng susi sa pagsira sa nakakapagod na selyo na nagbubuklod sa kanya. Nag-aalok si Vessel kay Elric ng isang nakakaakit na panukala na sumanib sa kanya at sama-samang lupigin ang mundo. Ang napakabigat na desisyon ay nag-iwan kay Elric na nakatayo doon sa pagkalito. Pagkatapos ay isang paghahayag ang tumama kay Elric sa likod ng sisidlan. Nariyan ang demonyong haring si Mephistopheles. Sinasabi ng hari ng demonyo na kasama niyang ililibing si Elric. Dagdag pa sa pagtataka ni Elric, isiniwalat ng sasakyang dagat na ang hari ng demonyo ay talagang pinangalan ng Shiny, at ipinaliwanag na bagaman sila ay pinagbuklod ng magkasama 1,000 taon na ang nakalilipas, sa pagkakataong ito ay iba na ang mga pangyayari. Habang ang mga piraso ng puzzle na palaisipan ay nabuo na ng magkakasama. Napagtanto ni Eric na ito ay hindi lamang isang pagsubok mula sa isang dragon, ngunit isang bitag na itinakda ng isang makapangyarihang hari ng demonyo. Habang nakaluhod si Elric sa harap ng makapangyarihang sisidlan, siya ay dinapuan ng matinding sakit, na nag-aalis ng itim na usok sa kanyang bibig. Iniisip niya kung ito na ang katapusan. Ang mana na nagmumula kay Shiny ay nagsisilbi lamang upang palakasin ang sisidlan. Mga alaala ng ang kanyang pamilya ay bumabaha ng sakripisyo sa isip ni Elliot. Ang kanyang lolo at iba pang miyembro ng pamilya ay nagbigay ng kanilang buhay sa panahon ng Great Demon War upang itaboy ang mga demonyo. Kahit na namatay ang kanyang mga magulang, na naiwan lamang siya at ang kanyang nakababatang kapatid na babae, sila ay nahaharap sa pagkalipol na napapalibutan ng pagtataksil at pagtataksil. Ang pamilya ng imperial, ang Magic Tower at ang mga vassal na pamilya ay nagsiwalat ng kanilang masasamang intensyon na dulot ng kanilang mga kasuklam-suklam na pagnanasa. Maging ang taong minsang pinagkatiwalaan at pinagkatiwalaan ni Elric ay sinubukang agawin ang nararapat na pag-aari nila. Nang sinubukan ni Elric na protektahan ang karangalan at pamana ng kanyang pamilya, iniwan sila ng taong iyon dito sa harap ni Vassal sina Elric sa kanyang kahabag-habag na kalagayan, determinadong hindi sumuko sa kabila ng hinaharas ng sisidlan, kumapit siya sa kanyang pasya na malampasan ang kanyang sakit na nakabara, ibalik ang karangalan ng kanyang pamilya. At pagsisihan ang mga nagtaksil sa kanya at sa kanyang kapatid na babae sa kanilang mga aksyon. Biglang bumalat sa kanya ang dilim. Si Alex ay nagpakawala ng isang desperadong sigaw, tinatanggihan na tanggapin ang ganoong pagtatapos. Kung ano ang nararamdaman niya ay halos hindi pa niya sinimulan ang kanyang paglalakbay, na summoning ng isang bagong natagpuang kapangyarihan. Ipinahayag niya na ang isang Malvina ay hindi lalamunin ng kanyang mga kaaway. Ang hindi inaasahang pagdagsa ng lakas na ito ay nagpagalit sa Vassal na nabigla. Kumpiyansa itong ibinalita ni Elric bilang plano. Nandito na ang unang demonyong malalamon. At ngayon sa isang matulin at mapagpasyang kilos, sinimulan ni Elric ang isang espesyal na hakbang, na iniiwan ang Vassal na puno ng panghihinayang. Sinabi ni Al, ipinahayag ni Wick na sa mismong lugar na ito, bilang bahagi ng plano, ang unang demonyo ay matatalo. Gayunpaman, habang lumilingon siya sa paligid, nasumpungan niya ang kanyang sarili sa isang kakaiba at nakakagulat na lokasyon kung saan tila walang kahulugan, mayroong isang figura na mukhang pamilyar kay Elric, kahit na hindi niya malagay kung saan niya nakatagpo ang taong ito. Ang figura ay nagpapakita na siya ay dating isang grupo ng mga iskolar na hinimok ng pagtugis na maabot ang tugatog ng mahika. Pilit na inaalala ni Elric kung saan niya narinig ang boses na ito dati. Ipinaliwanag pa na ang figure ay walang sawang nagnanais para sa mas malaking kapangyarihan ay nagbunsod sa kanila na masira ng mga demonyo na nagresulta sa pagdulot ng pinsala sa mundo. Gayunpaman,
Nang mapagtanto ang kanyang pagkakamali, nagpasya siyang gumawa ng mga pagbabago at lumikha ng isang pamilya sa mundong ito bilang isang paraan ng pag-aayos ng mga bagay. Nagsimulang magtanong si Ulrich kung ang figurang ito ay maaaring isang hari ng demonyo. Ngunit sa mas malapit na pagsasaalang-alang, napagtanto niya na ito ay talagang isang demonyong avatar. Ang avatar ay patuloy na nagbubunyag na lumikha siya ng isang pamilya na ang tanging layunin ay bumunot ng mga demonyo at puksain ang mga ito mula sa kanilang kaibuturan. Tungkulin ang kanyang pamilya na walang humpay na habulin at alisin ang mga demonyo. Gayunpaman, kinikilala ng avatar na ang mga demonyo ay hindi kailanman tunay na maglalaho. Lagi nila tayong ire reserve. Ipinaliwanag niya sa matatanda na ang mga demonyo ay kailangang lamunin ng paulit-ulit. At hanggang doon, hindi magwawakas ang kanyang pamilya. Ang nagdadagdag na sa malayong hinaharap. Ang kanyang mga inapo ay gagawing ganap na mamanahin ang kanyang pagpapasya. Biglang napagtanto ni Ulrich na ang avatar ay kumukupas at sumigaw siya ng isang babala. Gayunpaman, sa isang kisap mata, nagising siya mula sa pagkakahimbing na ito, natagpuan ang sarili sa kama. Sa tabi niya nakaupo si Sean na nakatalikod ang mukha. Napansin ni Ulrich na parang nabalisa si Sean, ngunit itinanggi na umiiyak siya. Sigurado si Ulrich na talagang umiiyak si Sean, mapaglarong tinutukso siya. Pagtitiyak ni Ulrich, nakitang okay lang na umiyak at ipinaalala sa kanya ang isang nakaraang okasyon nang makita niya si Sean na umiiyak sa nest. Nananlilisik kay Ulrich nang may inis, at agad namang humingi ng tawad si Ulrich sa kanyang panunukso, na iniiba ang usapan. Tinanong ni Ulrich kay Sean kung nagdala ang imperyo sa isang rescue squad upang iligtas siya. Kinumpirma ni Sean na humingi nga siya ng tulong nang makita niya ang kamay ni Ulrich para lapitan ang kanyang pasa. At kinukwestiyon ni Ulrich kung bakit hindi gumamit ng magic si Sean para gamutin ang mga pasa. Sagot ni Sean na dapat ipagpasalamat ni Ulrich ang pagkuha ng kahit ano at pabirong nililok ng sumpa. Ang salita ni Ulrich na sinusubukang iwasan ang anumang komprontasyon ay nagpapaalala na siya ang ulo ng isang pamilya at hindi dapat gumamit ng ganoong pananalita. Gayunpaman, pinutol siya ni Sin na nagkukunwaring walang alam sa kanyang sinasabi. Mabilis na ibinaba ni Ulrich ang paksa at tinalikuran ito. Biglang nagbago ang tono ng eksena at binyantaan si Ulrich, na nagbabala sa kanya na huwag gagawa ng anumang mapanganib na muli. Pagkatapos ay hiniling ni Sean kay Ulrich na tumayo nang hindi nagbibigay ng paliwanag. Tinanong ni Ulrich ang dahilan ng pagtayo, ngunit nananatiling tahimik si Sean at muling pinilit na tumayo siya kung saan sinunod ni Ulrich. Sinusukat ni Sean ang taas ni Ulrich laban sa sarili niya. Napansin niyang tumangkad si Ulrich. Hinimok niya si Ulrich na tumingin sa salamin. Nang gawin ito ni Eric, naguguluhan siya sa kanyang nakikita. Iniisip kung may nangyari ba talaga sa kanya. Nalaman ni Sean na may makabuluhang nangyari sa panahong ginugol ni Ulrich sa pugad. Kaya hiniling niya sa kanya na ibahagi ang nangyari kay Ulrich. Gayunpaman, ay humingi ng paumanhin at ipinaliwanag na hindi niya maihayag ang mga detalye. Palang, ngunit nangako na sasabihin muna ang eksena kapag tama na ang panahon. Naiintindihan ng eksena na dapat may mga dahilan si Alec, ngunit nababahala pa rin sa kanya na ang kanyang kaibigan ay naglilihim habang nakaupo sila pabalik sa kama. Nagtanong si Ulrich tungkol sa nest status scene. Sinimulan niyang balatan ang itlog na ibinigay niya kay Ulrich kanina at ipinaalam sa kanya na mahigpit na binabantayan ng kanyang pamilya ang pugad. Nagulat si Ulrich, ipinapalagay na abala sila sa paghuhukay nito, ngunit itinutuwid siya ni Sin na nagsasabi na talagang pinagbabatayan nila ito upang pigilan ang sinuman na makapasok. Nabalisa si Ulrich, gustong malaman kung bakit sila gumagawa ng mga ganitong hakbang. Kalmadong ipinaliwanag ni Sin na ito ay dahil kay Ulrich ang pugad ang nakatuklas nito. Pinoprotektahan ito ng kanyang pamilya upang matiyak na si Ulrich ay makakakuha ng buong kredito at pagkilala para sa kanyang makabuluhang pagtuklas. Ayon sa batas, ang pugad ng dragon ay pagmamay-ari ng taong nakatuklas nito. Ngunit karaniwan na para sa mga maimpluwensyang institusyon maghanap ng mga detalye. Makakuha ng mga karapatan sa paghuhukay sa ganitong mga kaso. Nakita na nagpapalim kay Ulrich na ang Magic Tower at ang Academy ay mahigpit na nakikipagkumpetensya upang makontrol ang pugad. Si Ulrich tumitingin si Sean habang kumpiyansa na ang pamilya Mestra ay nagnanais din ng mga karapatan sa paghuhukay. Ngunit piniling harangan ang iba at protektahan ang pugad para sa kanya. Hindi komportable si Sean kasama si Ulrich, matinding titig at pabirong nagtatanong kung nakakatuwa si Ulrich. Maglaro silang nagpapalitan ng suntok. At Ulrich, salamat.
nakita para sa papuri. Gayunpaman, napagtanto ni Helwig na ang dekano ng Academy Barracks ay malamang na sinusubukang gamitin ang kanyang impluensya upang masecure ang mga karapatan sa paghuhukay na may pilyong ngiti na nagmumuni-muni sa katapangan ng dekano. Sino ang minsang nagtangkang saktan siya? Tinanong ng nag-aalalang si Sean kung ano ang pinaplano ni Elric. Alam na ang kanyang kaibigan ay may posibilidad na magkaroon ng problema sa gayong mga ekspresyon. Pagbabaliwala kay Sean, nag-aalala na hinarap siya ni Elric na may malawak ng ngiti, dahilan upang magprotesta si Sean at magmakaawa kay Elric na huwag magpatuloy. Humingi si Elric ng pabor kay Sean para maikalat ang balita na nagtamo siya ng malubhang pinsala. Hindi makapaniwala si Sean nang marinig na dumating ang Dean sa Imperial Magic Hospital. Ngunit sinalubong siya sa gate ni Carl Donitz, ang tagapagsalita ng pinakamalapit na pamilya. Ipinaalam ni Carl sa Dean na si Elric Malvina ay nakomatose dahil sa matinding pinsalang natamo niya sa Dragon's Nest. Pagkatapos ay hiniling niya sa Dean na umalis sa lugar. Ipinahayag ng dekano ang kanyang pagkadismaya, na nakarating sa ospital at nagtanong tungkol sa mga karapatan sa paghuhukay. Nagtataka kung bakit hinaharangan ng pinakamalapit na pamilya ang pag-access. Pinagmamasdan ni Elric ang pakikipag-ugnayang ito mula sa bintana ng kanyang mga silid ng ospital. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagmamasid, nagpakawala ng buntong hininga si Ulrich at kinausap ang isa sa kanyang silid.